tila napahiya itong si Alan Peter Cayetano dito po mga kababayan kay Senator Ping Lacson. Kasi kahit tayo naman kahit tayo kahapon at noong mga nakaraang araw, expected talaga natin at ang pagkakaalam natin na yung Oplan Romanov ay threat mga kababayan or banta sa buhay ng pamilya ni Sara Duterte. Pero maliwanag sa ginawa ni Baste na yung Oplan Romanov mga kababayan ay banta talaga sa pamilya ni PBBM. So ngayon na ito i-play po natin. Kasi supalpal dito si Alan Peter Cayetano kay Senator Ping Lacson. Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos. Alam mo naman sa sarili mo, Senator Alan Peter Cayetano, na wala namang pakialam si Senator Amy Marcos sa kanyang pamilya. Alam naman natin pare-pareha siya na handang sirain ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid maipagtanggulang itong mga Duterte mga kababayan. At saka una-unahang kasaysayan dito po sa ating bansa. Ngayon tayo nakakita ng matandang kapatid ate ipinapahamak yung nakababataan niyang kapatid mga kababayan para suportahan yung kalaban or yung dumudurog sa pagkatao ng kanyang nakababatang kapatid. Because she's a Marcos, no? So, secondly, if he made that threat, so if he was saying, may Oplan mo, Romanov or Maroromanov kayo, I'm sure the PNP or the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. Senator Judge Rapi Tulfo and the The others. gentleman may proceed and he has to. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Rapi Tulfo clarified Opo. na yung palang Oplan Romanov, a threat against the first family. Yes, sir. Kasi nga, alam niyo naman mga kababayan na kay Basti talaga totoong unang nagmula yan. Kay Basti Duterte talaga nagmula yan na tinatakot niya itong first family mga kababayan about sa nangyari sa pamilyang Romanov, about sa nangyari kay Mussolini at doon sa asawa niya. Kay Basti po talaga unang nagmula yan. Lalo na nasundan pa yan mga kababayan nung sinabi ni Basti Duterte na isang ulo lang yung kailangan nila, which is ulo ng presidente mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, kung usapang pagbabanta lang at pananakot sa first family, napakaraming ginawang pagbabanta at pananakot ng pamilyang Duterte sa pamilya ni PBBM. Ano po, kaya nga kung titingnan po natin nung binaligtad yan ni Princess Maui mga kababayan, napatanong nga tayo kung saan hinugot ni Princess Maui ang balita na yan kasi yung Oplan Romanov mga kababayan nagmula yan sa kaalyado po nila mismo. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, threat ito against the Vice President. And since sabi nyo, part ng investigation ninyo, open source, di ba? Yes, sir. Opo. Yung bang speech ni Mayor Baste Duterte sa Maisog, naging part ba ng open source nyo yun? Part In ng this particular investigation that you conducted? hindi po siya nag-form part as So kulang yung inyong open source information. Hindi po kami nakafocus sa Romanov, Your Okay. Honor. Okay. Was it also your impression na yung threat do sa Romanov was directed against BP Sara until today? I don't. Please be honest. Yeah. Don't be ashamed. No? Yeah, I don't think so, Your Honor. Kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the first family. I know. Tama! So it definitely against the president and his family, Your Honor. Ngayon, nung tinanong ho siya ni Princess Maui, doon nga kami nagtaka. Anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov? Bakit against sa Vice President? Hindi naman sila yung first family. So, yun yung reason po, Your Honor, kung bakit we try to invite Princess Maui na... Tapos sa matindi pa nga dito mga kababayan, ini-implicate ni Robin Padilla na yung sinabi ni Basti Duterte na Oplan Romanov
pumapatungkol sa seguridad ng pamilya ni Baste. Maliwanag naman na nasaksihan nating lahat, napanood nating lahat mga kababayan, na yung Oplan Romanov na sinabi ni Basti Duterte ay pananakot niya sa first family at hindi po iniisip or hindi pumapatungkol yung Oplan Romanov na sinabi ni Baste sa seguridad ng kanyang pamilya. Dahil ang tinatakot nga ni Basti doon ay first family. Shed us some light para makita namin ano bang ibig mong sabihin doon. Ano ba yung pwede naming i-validate na information para makapag-case build-up kami pag meron. Yes. So bakit hindi naging part ng investigation nyo do sa threat against the life of the President and the First Lady? Kasi family yung binabanggit ni Mayor Basten, di ba? Hindi kasama yung si Speaker Romualdez, hindi kasama yung Chief Justice. Opo. Di ba? Yes, sir. Pero threat against the family, the first family, Yes, sir. as mentioned by Senator Judge Rafi Tulfo. Yes, Your Honor. So, ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo do sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng maisug. Hindi po siya speech. nakasama. sir. Bakit hindi napasama? Open source din yun eh. That could reinforce yung inyong theory o yung conclusion nyo na meron talagang serious threat against The first family. the President and the others. Bakit hindi nyo ginawang part do sa affidavit of investigation unless pareho tayo na impression na until today, ang alam natin sa Romanov, threat against BP Sara. Tama. Yun ang impression ko since last week, ha? Yun ho By the yung way. yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita That's sa exactly open my source. question, Attorney Lotok. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, threat pala sa First Family. First family. Opo, Your Honor. Oh, thank you. Noted, entered into the records. Diba? Kasi mga kababayan, sinusubukan pang ipagtanggol ni na Robin Padilla, sinusubukan pang ipagtanggol ni na Alan Peter Cayetano yung pagbabantang ginawa. Actually, yung pananakot. Wag na lang natin sabihin pagbabanta. Yung pananakot na ginawa ni Basti Duterte, mga kababayan, sa first family about dito sa Romanov at dito kay Mussolini at dun sa nangyari sa asawa ni Mussolini. Di po ba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo, buti na nga lang na andi dito sino Senator Ping Lacson, sino Senator Kiko Pangilinan na talagang direct to the point mga kababayan kapag ka nagtatanong. I would have recognized Senator Go first, but since you're there already, Senator Judge Alan It's Cayetano, just a you may proceed, sir. manifestation and point of information. As Senator Judge Lacson said, no, it's for each judge to appreciate. But let me put context, no. I'm not close to VP Sara. I'm not close to. Di kami naniniwala dyan. Dahil kung hindi ka close kay Sara Duterte, hindi ka sana halatado na nag-aabogado sa grupo ni Sara. Halatado mga kababayan eh. Kahit nga kahapon kung titingnan nyo, halatado na nag-aabogado itong mga to, itong sina Alan Peter Cayetano sa kampo ni Sara Duterte. Mayor Baste. Ang kasama ko sa Congress si former Deputy Speaker Pulong. But in the last 4 years, I think I've seen him twice or thrice. Yes, Your Honor. Okay. But my reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Diba? So, Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi Balik. balik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kay Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos because she's a Marcos. Wala nga siyang pakialam. Maliwanag naman mga kababayan eh. Wala nga pakialam si Senator Amy Marcos sa kanyang pamilya. Bakit? Yung tatay nga niya, sinabihan na mga kababayan na huhukay na titatapon sa West Philippine Sea. Nagsalita ba siya ng kontra kay Sara? Hindi. Yung kapatid niya gustong tanggalan ng ulo mga kababayan. Tinatakot.
At sinasabi, itinatakot at gusto pang ikumpara doon sa nangyari sa pamilyang Romanov at kay Mussolini sa asawa nito. May sinabi ba si Senator Amy Marcos? Wala. Yung pamilya niya, di ba yung kapatid niya, paulit-ulit idinudurog, inaalipusta, sinisiraan ng kanyang mga sinasamahang grupo ngayon. May sinabi ba si Amy Marcos? Wala, mga kababayan. Kasi yung totoo, wala naman talagang pakialam si Senator Amy Marcos kung masaktan yung pamilya niya. Basta ang mahalaga sa kanya, maprotektahan ang mga Duterte. No? So, secondly, if he made that threat, so if he was saying, may Oplan mo, Romanov or Romanov kayo, I'm sure the PNP or the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. So I Oh. just want, it's fair that you mentioned him, it's fair sa investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first family because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kompanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag ka may Hindi, yung kasing kay Basti Duterte, to be fair mga kababayan, masasabi nating serious warning yon na may threat, na may paano ba? Pananakot. 'Di ba? Kasi yung sinabi niya mga kababayan, talagang paalala, pero may pananakot na kasama. threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita. That could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Iro Romanov, kaya binanggit niya pa balik. We don't know. I don't know. I haven't discussed it with anyone. I haven't discussed Hindi naman kasi ganun mga kababayan na nangyari. Wala naman narinig si Basti Duterte na Romanov sila. Maliwanag na si Baste, sa bibig ni Basti unang nanggaling yan. Hindi nila narinig yan. Sa bibig niya unang nanggaling yan. Ngayon narinig nung vlogger na sumusuporta kay Sara Duterte at binaligtad mga kababayan at yun ang ginamit na pantanong kay Sara, pero hindi po narinig ni Basti yan kasi siya po talaga ang unang nag-implicate niyan ng may pananakot sa first family. Pinaalalahanan niya ng may kasamang pananakot mga kababayan sa first family. Hindi niya narinig yan. Siya ang unang nagbitaw ng salitang yan. the few senators na kaibigan ko dito. So let's just be circumspect Ay, Kuya Fernando de Dionog, mega love shoutout Kamusta ka? and careful from making conclusions. But as far as it is relevant, Mr. Presiding Officer, I appreciate the answer of the witness. Thank you. Ayan Kasi sa totoo lang mga kababayan, kaya siya napahiya dito. Ipinagtatanggol niya pa nung una Etong si Basti Duterte mga kababayan. And then, binigyan ng kaliwanagan ni Senator Ping Lacson na hindi naman pala sa pamilya ni Sara Duterte yung Oplan Romanov, yun ang pagkakaalam namin. Yun naman palang Oplan Romanov na sinasabi, nanggaling sa bibig ni Baste na kapatid ng Vice Presidente na ang pinapatungkulan mga kababayan ay ang pamilya ng Presidente. So doon pa lang mga kababayan, kung marunong makaramdam ng konting kahihiyan na itong si Senator Alan Peter Cayetano, may hiya-hiya siya mga kababayan Kasi sinoplak siya harap-harapan ni Senator Ping Lacson dito. Ano po? So ngayon, kayo mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano ang masasabi nyo hingil po dito sa sinabi ni Senator Ping Lacson mga kababayan at ni Senator Alan Peter Cayetano dito po mga kababayan sa issue ng Oplan Romanov daw kuno kay Sara Duterte mga kababayan na yun naman palang ang totoo, ang tunay, yung Oplan Romanov na yun ay nagmula sa bibig ng kapatid ni Sara. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.